At sa puto ito, makakausap po naman natin si Antique Vice Governor Rodora Cadiao. Vice Gov, magandang tanghali. CPR kang help po ito. Magandang tanghali, Tia, at salamat naman at nakipag-ugnay ka dito sa amin kasi maraming mga Antikenyos na nakikinig sa inyo na gusto malaman kung ano nangyari sa mga mahal nila sa buhay dito sa amin. Actually, kakamustahin po muna namin yung sitwasyon po ninyo dyan. Kamusta na po? Meron ho bang mga evacuation centers na napagdalhan po ng mga tao? Yung relief operations po, kamusta na? Yung relief operations namin, massive na yung araw at saka for the past 3 days. Doon sa mga hard-hit areas sa municipality ng Bugasong, Lawaan, Barbasa, Tibiao. Dito dumaan yung eye ng typhoon sa Tibiao, Kulasi, Sebaste, Pandan, Libertad, and Kaluya Island. Sa ngayon po, meron pa kaming 5,028 persons inside evacuation center doon sa may Tibiao kasi hindi na sila makabalik doon sa mga bahay nila kasi na-totally damaged ito doon sa may mga coastal areas. So, as of the moment po, we are registering a number of 10 dead, 28 injured, missing 10, but the damage to properties runs up to millions and millions of pesos. Pero meron ho ba kayong mga particular na lugar na kailangan tutukan? Opo, dito po sa sinabi kong mga barangay na mga towns na ito pong hard hit eh. Ito yung northern side ng Antique. Wala silang electricity doon, walang cell site, walang communication. Ang kanilang water utilities are affected kasi yung mga municipal water reservoir nasira at saka lalo dito sa mga isla ng Kaluya at Kulasi na-isolate sila. Halos lahat ng bahay doon nag-collapse daw. Yung nabanggit po ninyo na isolated towns, ilan ho yung isolated? Isla ito, Pia. 6? Mga isla ng mga towns ng Kaluya at saka ng Kulasi. So, pero meron ho tayong kahit papano konting komunikasyon. Although sabi niyo po, no, most areas wala pa rin communication. Zero, Pia, zero. Wala silang electric doon, walang communication. At saka dito lang sa sur ang may komunikasyon kaninang umaga nung dumating ang power. At saka nung isang araw na dumating ang cell site dito. Pero dito sa north, talagang wala sila. They're practically cut off from the rest of the province. So, mula nung Friday, wala hong communication doon sa mga nabanggit niyong lugar? Mula nung malakas ang ulan, wala na silang water, wala silang electricity, at saka walang communication. Sige, may panawagan ho kayo, Vice Gov? Yes, Pia, pwede ba sa Bisaya na lang? Kasi alam ko nag-alala yung aming mga kababayan dyan. Sa tanan ng mga nagapamati ka dyan, no, ng mga kasi manuwa ko ng mga Antikenyo dyan sa Manila, sa mga parte kang salibutan. Ang atin nga norte ka parte kang atin nga probinsya, hindi gid maabutan kang inyong komunikasyon kag wala kita electric to halin sa may banwa kang Bugasong. So siguro may mga tatlo o apat pa kasimana antes kamo makabati kananda. Rest assured kamo nga bilang acting governor kag chairman kang Provincial Risk Management Council sa nakita natin nga nagkaramatay gamay lang pero ang mga naapektuhan ng mga balay bahulgid. So to all Antikenos, please don't worry about your relatives. They are all safe, I'm sure. Ang injured ko konti lang ang namatay. Ang damage to properties is hundreds of millions pero ang importante buhay ang ating mga mahal sa buhay. Tama po yun. Ako, maraming salamat po sa inyo, Antique Vice Governor Rodora Cadiao. Magandang tanghali po sa inyo. Thank you, Pia.